Welcome to Donmar TV News Channel. Gusto nyo makakita ng isang halimbawa ng sipsip? Isang halimbawa ng balimbing? Ito, gusto nyo makita? Sige, ganito ang iboto ninyo, okay? Ganitong klaseng mga taong paniwalaan ninyo, ha? Ito. Sige, pasok! Ito. Yan. Na-reveal na eh. Ano pa bang ano? Sabi nyo, done deal. Sabi nyo, my Vice President, on our way to my President, done deal. Sabi nyo. May iba pa bang konteksto doon? Ang daming commonalities namin eh. Hindi lang si Gibo, hindi lang si Sara. One thing that we were surprised na pag-usapan namin, kami dalawa ni Mayor Inday, incidentally, I have a lot of tattoos. That's for one. And she showed me her leg. She has a number of tattoos. Yes. And kaming mga may tattoo. Ayan ha. Panayang smile. Kesyo sinasabi niya, may tattoo ako. Si Mayor Sara may tattoo. Nagkakasundo kami. We're together. We're supporting each other. Panoorin lang ninyo. Panoorin ninyo. Hindi ho namin yung tunay na may tattoo. Hindi po yan pakyut. May meaning po sa amin yan. We personally choose these tattoos because they have certain meaning or a certain segment of our life represents that tattoo. Sabi nito ni Cecil Giselle, I love Mayor Lino Cayetano from Taguig. Wala akong pake sa mga basher. Correct. And both of us explained to each other what each of our tattoos meant. And she could tell that I went through a great amount of pain. And I also told her, I also see you went through a certain amount of challenge in your life. And she said, yes. And I think it's brought about my age and her age. We see each other. Alam mo, dati, tattoo, iba tingin dyan eh. Pero ngayon, it's become a cultural thing and people with real tattoos, hindi yung pakyut, yung real tattoos, they know each other. They experience certain... So para sinasabi niya, kami may tattoo ni Mayor Sara Duterte, ganun kami. We know each other. Yeah? Papakita ko sa inyo kung anong klaseng mga politiko ang gusto ninyong paniwalaan. Feelings, heartaches, joys, na kami lang nakakaintindi. Okay. Hinamon nga ako. Tawagin ko yung tattoo artist, patattoo tayong dalawa eh. Sabi ko, teka lang. Sabi ko, medyo ubos na. Wala na akong lugar. Pero you can see, it's a different type of relationship. It's more personal. Okay, hindi yung political party style na taasa ng kamay sa entablado, yun na yun. Hindi ibo to. May pinagsamaan ho to at meron ho tong common objective. But at least from my point, there's a common objective between Sara, Gibo, and me. In a little way, I see myself... sige, pero malinaw po. Do you go back a long way? Kayo bang dalawa ni Mayor Sara? No. Do you go back a long way? No. Bakit kayo biglang para kayong friends? Yan. Nice question. Bakit parang bigla kayo naging friends? And you're talking about tattoos, but what made you approach Inday Sara? I found a common friend and I told her. Tignan mo, ang babaw ng dahilan niya, tato. Alam niya kasing malakas si Mayor Sara Duterte. Pero ano yung inaano niya? Tato. Tapos ano pa? Kasi we have common friends. Tinanong siya kung, kayo ba magkaibigan? Parang ang close-close niyo? We have common friends. Common friend? I know you know her. Can I offer my help to her? And this was at quite some time. Hindi pa nga uso yun eh. Nauna na ako. I told her, if and when you decide, I will support you. And I have here the signature of 19 mayors, a majority of the mayors of my province, supporting you at this point in time, at this early stage, supporting you when you run for president. That was my only way into her. Yeah. And from there, I was able to see her. Gibo was there. We had a good time. We spent more than almost 4 hours chatting with each other, sharing common stories, yung mga tattoos and all this. Congressman, so were you the one who brought Gibo to her? I mean, I'm just... Sa madaling salita, ayan o si Andaya. At ang kanyang nilalapit, kaya niya binubula ng binubula,
Gusto niya kasi Sara Duterte at saka si Gibo, yung kanyang ka-party mate, di ba? Si Gibo. Yun ang dahilan kung bakit sila nagpunta doon at saka talagang binobola nila si Mayor Sara Duterte, keso nagbigay pa daw sila ng halaman, ganyan-ganyan. Tingnan mo nga itong klaseng, klaseng politiko. Basa. June 3 lang to, 2021. Ayan, in today's continuation of the pasensya po, mahal na mahal ko si Lenny. Gusto ko ring presidente siya. Pero kita nyo, ang galaw niya mismo, papunta siyang gobernador. Kahit magalit kayo sa akin, suportahan nyo na lang siya. Ayan ang linaw pa. Wala nang mas lilinaw pa. Ganyang klase ang mga politiko sa bayan natin. Kaya alam nyo, ito lang masasabi ko sa inyo. The intention of this channel for this remaining, sabihin na nating parating na Oktobre, is bubuksan kong isipan ninyo sa mga totoong politikong nais magsilbi sa bayan natin. Hindi dahil mga balimbing, may sariling interes. Alam nyo, remember this, ang bayan natin ngayon ay sobrang dami ng problema. Sobrang dami na. Kung maglalagay lang tayo ng kandidato dahil anak siya ni ganito, anak siya ganyan, tapos ganito si ganyan, tapos ganito si ganito, wala ko tayong mangyayari. Dapat to, it's really experience, karakter, at saka look at their history. Ganun lang mo sa akin. Nandun naman Mayor Sara, even if anak siya ni Pangulong Duterte, meron naman siya experience. Yan yung sinasabi ni Isko na kaysa pinapamana. O diba? Meron din naman siyang maayos na karakter. At meron din naman siyang magandang record, history. Ganon din naman si Senator Bongo. Karakter, naku po. Yung karakter at karakter lang. Experience. 6 na taon na ho siyang little president. Ano pa? Experience. At saka kanyang history. Grabe ho. Buong pagkakataon kasama ho yan ni Pangulong Duterte. Senator Bongo. So Sara Duterte, Senator Bongo, sino pang may ganon? Si Cayetano. Karakter, given. Pinadaan mo na sa apo yan, pero nananatiling ganyan. Loyal. Pangalawa, experience, senator, congressman, mayor, speaker, andyan na ho, secretary, nandiyan na ho lahat. And every aspect na kanyang pinuntahan was successful. Isipin nyo, senador, pinagtanggol niya si Pangulong Duterte. Speaker of the House as a congressman, gumanda ang imahe ng Congress. Sa kayo nakakita ng ganon? Ang tagal na, dekada ng bulok na bulok, mga buhaya ni ng mga Congress. Pero nung panahon niya, gumanda ang imahe. Sekretary siya sa DFA, naayos ang passport. Naayos yun, kaya nga ngayon, ang bilis na Kahit ako, pag nagano, ang bilis na naganda. Diba? Ano pa? Ang dami. History. History niya bilang mayor ng Taguig. Look at Taguig. Yun na nga lang. Doon pa lang, sabi ko, dito na ako sa 3 na ito. 3 lang talaga sa akin. Ngayon, pag sakali lang naisipan ni Cayetano lumaban doon sa 2, wala akong ang talagang ko, Sara Duterte ako tsaka Senator Bongo. Yun lang ako. So doon ako, kaya kung tunay kang Duterte supporter, ang masasabi ko sa'yo, Team Duterte ka dapat. Kasi yung totoong Duterte supporter hindi lang nakiki-Duterte supporter Ang dami ho dyan nakiki-Duterte supporter pero gusto lang nilang ipasok yung kandidato nila. Isipin ninyo eto. Sige nga kayo, eto lang tanungin ko kayo. Duterte supporter kayo. Mga nagsasabi dyan. Pero nung dumalaw si BBM kay Sara Duterte, ano gusto nyong gawin kay Sara Duterte? Vice President. Gusto nyo presidente si BBM. Pero Duterte supporter kayo. Sinasabi nyo Duterte supporter kayo. Ako wala ako sinabi na gusto kong tumakbong Vice President si Sara Duterte tapos si Cayetano presidente. Wala akong sinasabing ganyan. Ayoko. Gusto kong tumakbo si Mayor Sara Duterte yung presidente. Period. Kung ayaw niya, si Bongo. Kung ayaw ni Bongo, si Cayetano. Period. Ganun lang. Ganun lang sa akin. Sige nga, yung mga nagsasabi Duterte supporter niya,
Pero gusto niyo ibagsak si Mayor Sara Duterte as Vice President? Ano tawag sa inyo? Gago. Hindi kayo supporter ni Pangulong Duterte. Ginamit niyo lang si Pangulong Duterte. Yun lang talagang diretsuhan tayo. Hindi kayo talaga supporter ni Pangulong Duterte. Ginamit nyo lang siya para may angat yung kandidatong gusto ninyo. Oh. Pasensya na ho kayo, pero ganun talaga ho eh. Oh, di ba? Sorry. Pasensya ho kayo. Ako may paninindigan. Yun lang ho sa akin. Next. Eto na. Ha?